Hallelujah. Amen. At ngayong gabi po, ang ibinigay pong mensahe sa atin ng ating Panginoon ay sealed by the Holy Spirit. Hallelujah. Yun po ay selyo, tatak, na nasa atin ang banal na Espiritu. At naniniwala po ako ngayong gabi na tayo, dala-dala natin ang selyo, ang tatak ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen po! Amen. Hallelujah. Makibasa po kayo sa akin sa Ephesians 1:13. Epeso 1:13. At sabi po dito, kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Amen. Sabi po dito, simula po from the moment that we receive the gospel, narinig natin ang magandang balita na galing sa ating Panginoon, at tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay at tayo ay sumampalataya, nakamit na po natin ang tatak ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya naniniwala po ako na lahat ng anak ng Diyos sa lugar na ito ay mayroong tatak ng banal na Espiritu. Angkinin natin yan. No doubt, angkinin natin yan na nasa sa atin ang banal na Espiritu sa ating buhay. At ano po ba yung tatak, sealed ng Holy Spirit? Ito po yung nagpapatunay na tayo ay sa Diyos. Na tayo ay pagmamayari ng Diyos at tayo ay anak ng Diyos. Na anuman ang gawin ng kaaway, ako ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, hinasihan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Na sa araw-araw na ating kinakaharap sa ating buhay, ay yan ang ating kalakasan. Na sa panahong dumarating ang mga temptation, pagsubok at problema, lagi nating sasabihin sa kaaway, ako ay anak ng Diyos. At ang presensya ng Diyos ay lagi kong kasama. Every day, lagi nating i-declare yon sa ating buhay. Na tayo ay anak ng Diyos at ako ay patuloy, ikaw at ako ay patuloy na pinagtatagumpay ng Diyos. Dahil walang anak ng Diyos na talunan. Amen? Every day, declare yung victory na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Nang tayo ay nakipag-isa sa ating Diyos. Kaya nandun po yung inasabi po natin na every time na nangangaral tayo sa labas, na hindi natin ini-endorso kung ano man ang relihiyon na meron tayo, kung hindi ang tamang relasyon at pakikipag-isa sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa araw-araw, lagi nating i-declare, ako ay anak ng Diyos. At nasa sa loob ko ang kapangyarihan ng Diyos. Na anuman ang gawa ng kaaway, anuman ang atake ng kaaway, hindi tayo magigiba dahil tayo ay anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. At napaka-importante po na wag mawala ang tatak ng banal na Espiritu sa ating buhay. Dahil yan yung tanda. Tanda natin. Alam niyo po na kapag nagpapanotaryo tayo, walang bisa ang isang dokumento kapag walang tatak. Kapag hindi natin, walang tatak ng attorney, tama ba yun? Walang seal. So ganun po yun. Para maging authentic, para maging makita na tayo ay totoong anak ng Diyos, tayo ay may tatak ng banal na Espiritu. Na dapat wag po itong mawala sa ating buhay. Sabi po sa Epeso 1:14, sabi po dito,
ang Espiritu na katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Sabi dun, yun ang katibayan. Na sa araw-araw na dapat lagi-lagi nating daladala o lagi-laging nasa loob natin ang banal na Espiritu. Na siya ngayon ang kasama natin. That we know that the Holy Spirit yung nagdedirect sa atin, nagtuturo sa atin, nagko-comfort sa atin, at sumusuway nagbibigay ng katuwiran sa tuwing tayo ay sumusuway sa kagustuhan ng Diyos. Siya yung nagbibigay ng conviction sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya dapat na huwag mawala ang banal na Espiritu, ang selyo, ang tatak ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sabi dun sa binasa natin na ito yung katibayan ng lubos ng lahat ng pangako ng Diyos. Ano po ba yung pangako ng Diyos? Hindi lang naman po kagalingan, hindi lang naman po pagpapala, higit sa lahat yung kaligtasan. Yung kaligtasan na natamo natin sa ating Panginoon. Na nagpapatunay na ako ay anak ng Diyos, ako ay ligtas, at pagdating ng panahon, kasama ko ang Diyos. Amen? Na dapat wag tumawala ang salvation, yung joy of salvation, wag mawala sa buhay natin. Dumarating ang mga pagkakataon na, yun nga, dahil sa mga pagsubok at problema, nanghihinat ng lulupaypay tayo. Minsan dumarating yung mga pagsubok, ni itaas ang ating kamay, hindi natin kayang gawin. Dumating po ako sa sitwasyon na ganun. Na ultimo pagtaas ng kamay, ultimo pasalamatan ng Diyos, kahit na marami siyang bagay na ginagawa sa buhay ko, hindi ko magawa dahil sa mga pagsubok at problema, dahil sa kalungkutan. Pero lagi nating hingiin everyday, Lord, lagi mong i-renew yung joy of salvation sa buhay ko. Araw-araw, Lord, na kahit may mga pagsubok, patuloy akong magiging masaya. Na sa panahon ng kaguluhan, patuloy na ang kapayapaan ko ay matatagpuan ko sa iyo. Amen? Napakabuti mo, O Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo maging matalino. Dahil kung tayo ay may tatak, from the moment na tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas na ating buhay, nandun na po yung tatak ng Holy Spirit. Hindi po ibig sabihin na nakasulat dito, Holy Spirit. Hindi po ganun. Kung hindi, nakikita yun sa ating buhay. At bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong maging matalino dahil ang kaaway sa panahon ngayon ay matalino. Marami na siyang ginagawang technique. Na kung ngayon laganap ang salita ng Diyos, laganap din ang Antikristo. Na minsan ginagamit yung technology. Minsan 'di ba, salamat sa Panginoon wala pa sa bansa natin noon, pero sa ibang bansa naglalagay na po sila ng chips. Na kapag once na iniskan mong ganon, andun na lahat, pwede ka na magbayad, bumili, anuman, ma-access sa lahat ng bagay. Nandun na yung chips. Na hindi nagiging matalino ang tao, na yun na po yung umpisa ng pagtatatak ng 666. May narinig pa nga po ako, hindi ko alam kung tama, pero may narinig ako, yung parang binabayaran yung tao na yon para mag-register siya, tapos may something na ini-scan sa mukha niya, something ganon. May narinig akong kwentong ganon. Sa mata. Tapos binabayaran sila. Nakikita na yung lahat ng identification nila and everything. So, hindi nagiging matalino ang tao na yun na yung umpisa ng Antikristo. Pero sa salamat sa ating mga anak ng Diyos, binibigyan tayo ng karunungan. At patuloy na pinapaalala ngayon sa atin ng Diyos na patuloy na ang tatak ng banal na Espiritu ay magwawala sa ating buhay. Na huwag natin mapagpalit sa anumang bagay. Na huwag nating dulutan ng kalungkutan ang banal na Espiritu sa ating buhay. Sabi po sa Ephesians 4:30. Sabi po sa Ephesians 4:30. 30 po muna, 30. Sabi doon, at huwag ninyong saktan ang
ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos na sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So sabi doon, wag daw nating bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu. Sa papaanong paraan po ba natin nabibigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu? 31. Magtuloy tayo sa 31. Sabi po dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit at huwag kayong mangbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Minsan po pala, yung mga simpleng bagay na ginagawa natin, hindi natin alam nagdudulot na po pala to ng kalungkutan sa banal na Espiritu. Yung galit, yung simpleng galit sa puso natin na hindi natin kayang pakawalan, nabibigyan na po pala natin ng kalungkutan ng banal na Espiritu. Yung maling pagtrato natin sa ating kapwa, yun na rin pala ay nagiging dahilan na kung bakit nalulumbay ang banal na Espiritu. Yung patuloy na paggawa natin ng bagay na alam nating hindi kalugod-lugod sa Panginoon, pero patuloy pa rin tayong ginagawa, yun ay nagbibigay ng kalungkutan sa banal na Espiritu. Yes, under tayo sa grace ng Panginoon, na kapag nagkasala tayo, hingi tayo ng tawad sa Diyos, patatawarin niya tayo. Ngunit wag nating paulit-ulitin. Huwag nating ulit-ulitin yung pagkakasala. Huwag nating ulitin, sino po ba dito yung nadapa ka sa putikan, tapos tatayo ka, liligo ka, tapos magja-jump ka uli sa putikan? Wala naman pong ganun. Pero yung paulit-ulit na ginagawa natin yung bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, nagbibigay ng kalungkutan sa banal na Espiritu. Hallelujah. Yung mga bagay na ginagawa natin, na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sometimes hindi natin kayang iwan. Kasi yung mga bagay na yon, it satisfies us. Yung nagagalit ka, ilalabas mo yung galit mo. Di ba ang sarap po sa pakiramdam? Pero after ng ginawa mo, ano yung magiging dulot nun sa taong sinabihan mo? Di ba may mga tao pa nga pag nagagalit, nagwawala? Sarap sa pakiramdam nila yon after. Pero ano yung naging dulot nun after nating gawin ang bagay na yun? Sometimes, it comforts us. Yun yung komportable nating ginagawa, kaya hindi natin maiwan-iwan. At ang pinaka-worst, minsan nagbibigay ng kagalakan sa atin yun, kaya hindi natin maiwan-iwan kahit alam natin na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Maawain naman po ang Diyos. Gawin ko to, mamaya hingi ako ng sorry, okay na. Pero hindi natin alam, hindi tayo nagiging aware na ang mga bagay na yon ay nagbibigay kalungkutan sa banal na Espiritu na yun ang mahalaga sa ating buhay. Na mas pinapriority natin yung gusto ng flesh natin. Pero hindi natin inibigyan ng importante yung banal na Espiritu na dapat laging nasa loob natin. At alam natin na hindi mananahan ang banal na Espiritu sa buhay natin kapag madumi ang buhay natin. Salamat sa Panginoon na dating maruming basahan ang buhay natin, pero pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan. Na hindi natin deserve yun. Wala tayong ginawa para makamit yung kaligtasan, pero ang Panginoon, si Jesus Christ, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. At ngayon, ang banal na Espiritu yung kasama natin, na siyang nagtuturo sa iyo, huwag mong gawin ang bagay na yan. Pero minsan nagbibingi-bingihan tayo, hindi natin pinapakinggan. Because it satisfies us. Nang pinaka nakakatakot, huwag tayong datnan ng Diyos na patuloy natin, including me. Huwag dumating ang Diyos na matagpuan tayo na ganun pa rin ang ginagawa natin. Only you and God, only me and God ang nakakaalam ng bagay na iyon. Kaya sa oras na ito, ano man ang bagay na iyon, ihingi mo ng tawad sa Diyos.
If it's not look like Jesus, kapag hindi nakikita ang Panginoon sa ginagawa mo, sa desisyon mo, maging sa relasyon na ipinapasok mo, stop, repent, and turn away. Huwag mo ipagpalit ang bagay na yung kasiyahan na konting bagay para lang masatisfy yung sarili natin, pero nagbibigay natin ng kalungkutan sa banal na Espiritu na yun ang importante sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Glory to your name, O God. Dahil lahat ay hayag sa harapan ng Diyos, hindi tayo pwedeng magtago. Pwede tayong magtago sa ating mga pastor, pwede tayong magtago sa ating mga leaders, maging sa mga magulang natin, pwede tayong magtago sa mga kasama natin sa church, pero lahat ng ginagawa natin, hayag sa Panginoon. Sabi sa Hebreo 4:13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo'y magsusulit sa ating mga sarili. Magsusulit tayo, ano man ang bagay na ginawa natin. Mabuti man ito o masama, magbibigay sulit tayo sa harapan ng Diyos. Totoo po, ang hirap. Hindi ko alam bakit may mga old friends ako ngayon na nagme-message sa akin. At ganito ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Sabi ko, Lord, bakit mo ko inilalapit sa mga ganitong tao? Dahil merong kang plano. Hinihintay ko lang, may isang friend din ako, high school friend ko siya. Out of nowhere, bigla siya nag-message sa akin na, Kat, magkita tayo, may i-confess ako sa'yo. Sabi ko, hindi naman ako pero sige, magkita tayo. Salamat sa Panginoon na dati ganun ang buhay ko, na dati ganun ang buhay natin, pero pinalaya tayo ng Diyos. At bilang maging tunay na malaya, mamuhay tayong malaya. Amen. Hallelujah. At ang proof na nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi lang po sa nagsasalita ka ng ibang wika. Yun lang po ay pakita na tayo ay napuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit magpapatunay na nasa atin ang tatak ng banal na Espiritu na mababasa natin sa Galatians 5:22 and 23. The fruit of the Holy Spirit. Nasabi doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Na hindi natin pwedeng sabihing mahal natin ang Diyos, pero hindi natin mahal ang ating kapwa na nakakasama natin. Hindi natin pwedeng sabihin na kaya kong mahalin ang hindi ka mahal-mahal sa labas, pero hindi ko kayang mahalin ang mga kasama ko sa church. Pag-ibig, kapatid. Lagi nating hingin sa Panginoon, punuin mo ko, Lord, ng pag-ibig sa puso ko, na ang makita ko sa iba, ang pag-ibig mo, hindi ang kamalian nila. Dahil may pagkakamali din ako. Na higit sa lahat, ang unang magtutulungan ay at magkakaisa tayong mga anak ng Diyos. Dahil kapag nagsama-sama ang mga anak ng Diyos, diyan nanginginig ang kaaway. Hallelujah. Kagalakan. Thank you, Lord, na kahit na may pagsubok, nakikita mo pa rin ang ngiti sa bawat isa. Amen? Kahit na minsan inuusig tayo, pero andun nakangiti pa rin tayo. Kapayapaan. Alam niyo po, yan po ang priceless kapag tayo ay may kapayapaan sa puso natin. Na kahit na alam natin marami tayong bayarin, minsan hindi na nga natin alam sa natin kukunin yung due. Pero pagdating ng gabi, ang sarap pa rin ang tulog natin, naghihilik pa. Amen? Dahil nandito yung kapayapaan. Na minsan hindi nauunawaan ng ibang tao. Ang daming pagsubok na nito, pero bakit pakanta-kanta pa rin? Pakanta-kanta pa, puri-puri pa rin sa Panginoon dahil hindi nila nalalaman ang kapayapaan na binibigay ng banal na Espiritu. Katiyagaan.
na kung bakit kahit mahirap maglingkod sa Panginoon, ikaw at ako nandito pa rin matatag na naglilingkod sa Diyos. Kabaitan, kabutihan. Naniniwala po ako na lahat tayo ay mabait. Amen? Nakita ko po na sa bawat sitwasyon na nangyayari sa bawat kapatiran, nandoon po yung pagtutulungan. Kaya kung ano man po ang mangyari sa akin man, hindi po ako mangangamba dahil alam ko nandiyan kayo. Tayo sama-sama, hindi man po tayo magkakadugo, pero tayo ay pinag-isa ng Diyos bilang pamilya. Katapatan. Sabi po sa salita ng Diyos, na ang tapat sa maliit na bagay ay tapat sa malaking bagay. Amen. Ano man ang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, maliit man yan ngayon, patuloy na pagkatiwalaan tayo ng Diyos. At darating ang panahon, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mas malaking bagay. Hallelujah. Next po, 23. Kahinahunan. Yan po yung isa sa mga importante. Maging mahinahon po tayo sa lahat ng bagay. Bago po tayo magsalita, bago natin mag-react sa lahat ng bagay, i-figure out muna natin ano ang dapat. Kaya totoo po, maganda nang hihingi tayo ng advice. Kasi minsan yung karunungan natin, limitado. Lalo na kung pabugso-bugso yung damdamin natin. Kaya nga sabi, huwag ka magdesisyon kapag masaya ka, huwag ka rin magdesisyon kapag galit ka. Dahil hindi magiging maganda ang pagdidesisyon, yung magiging resulta ng desisyon mo. Kaya pag once na hindi mo alam yung bagay na pagdidesisyonan mo, hingi ka ng advice sa mga pastor, sa mga leaders, dahil yung karunungan nila mas ano sa atin. Amen? Hallelujah. At pagpipigil sa sarili. Yan po yung pinaka-importante. Na kung bakit nahuhulog ang tao sa isang pagkakasala dahil walang pagpipigil sa sarili. Wala tayong control. Basta kung ano na lang yung bagay na gusto natin, yun lang yung gagawin natin. Kaya hingiin natin higit sa lahat self-control. Lalo na pag nasa labas tayo, minsan may mga sitwasyon tayo na nai-encounter na hindi natin control. Pero kung magpapabugso tayo sa damdamin natin, andun na makikipag-away tayo, nandoon na pwedeng ma-fall tayo sa pagkakasala dahil wala tayong self-control. Pero yan, yung higit na hingiin natin sa banal na Espiritu, na walang batas laban sa mga ito. Yun po, kapag nakita yun, naisin natin na yung mga yun, makita yun sa buhay natin. Araw-araw, yun yung makita sa buhay natin. Pag-ibig, kagalakan, kahinahunan, kapayapaan, katapatan, katiyagaan, pagpipigil sa sarili. Yan po ang bunga ng banal na Espiritu na makikita sa mga anak ng Diyos. Yan po ang nagpapatunay na nasa atin ang tatak, ang selyo ng banal na Espiritu sa ating buhay. At sabi po, jump tayo sa 25, Galatians 5:25. Dito po ako magtatapos. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang maghariin natin sa ating buhay. Ibig sabihin po nun, kapag ang buhay natin namumuhay sa Espiritu ng Diyos, mamumuhay tayo sa Espiritu ng Panginoon. Ngunit kung mamumuhay tayo according sa ating flesh, mabubuhay din tayo ng according sa ating flesh. Kaya isang paalala ng ating Panginoon na huwag mawala ang tatak, ang selyo ng banal na Espiritu sa ating buhay dahil ito ang katiyakan na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Sa Diyos po ang mataas na papuri at tayo po ay maghandog ng buhay sa Panginoon.